maganda. At biglang nag-blooming dahil sa nag-blooming na siya last week. Nag-blooming pa ngayon dahil mas na-excite siya dahil nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbong presidente. Ang una ko naisip, matutuwa si Mocha Uso nito. Mocha, nadagdagan ba ang kagandahan mo? Lalo kang na-excite. Salamat po, Yorme. Katulad po ninyo, napakagwapo. Mukhang walang sakit. Mukha lang. Well, we need to do what we have to do. No? Sabi nga, hanggang kaya ng katawan. Lalo na, yun sa mga i-report natin mamaya. Yung batang maasa, especially yung mga magulang nila na maduktungan ng buhay nila. Pero, balita ko, kaya paganda na paganda ang ipin mo dahil kay Kako. Opo, actually, sino po yan? Si GAOC. GAOC ba ang tawag doon? Yes po, si sige, pasalamatan mo na yung mga dapat pasalamatan. Salamat po, Yorme. Salamat po, Dr. Steve Markgan, para sa ating ngiti, smile with a statement. Ay, yung maganda mong black, shining hair. Salamat po, Yorme, sa ating naman pong buhok. Salamat po kay Sir Fred and Ma'am Lucy Britannico ng Hair Shop Salon. Actually, Yorme, gusto kanilang mamit si Ma'am Talaga? Lucy. Sige, kamot nandito lang naman tayo. Thank you very much. At saka, shoutout na rin sa ibang mga negosyo, kung kayo may mga produkto na gusto nyong i-promote, wala po kayong toss gas, ipadala nyo lamang po dito. Aming mabanggit at ma-share kung nasaan ang tindahan nyo, anong uri ng produkto o serbisyo ang binibigay ninyo. Dahil ang mga nanonood naman dito, 80% mga taga Maynila. At syempre, may mga kaanak din sila na nasa abroad na concerned din sa sitwasyon ng kanilang pamilya dito sa Maynila, mga OFW at immigrants. At saka yung mga dumadako dito, katulad ngayon mo alam mo ba doon sa Fusion? Fusion Alley. May bagong pinagkakaguluhan doon, Yung mochi. Mochi ba yun? Dubai mochi. Pistachio. Ayun, opo. Congratulations sa may-ari nun. I'm happy through the effort of your local government unit, City of Manila. This kind of approach, ay alam mo, 2,000 pieces ang nabebenta niyo. Nabalitaan po. Meron pa yung ice cream na masarap. So dati may Coco Mugo tayo, sikat na sikat pa rin. Ito yung ice cream naman. Inglesero daw yun. Balita. Pumunta kayo sa Fusion Alley. Sige, yung Icon Clinic. Opo, kaya na naman po si Dr. Eric Yapuangco or Doc Yapi para sa ating fresh look, kasama ang mother ko. Inalagaan din po niya ang nanay ko. Meron po itong Yorme, kung gusto mo, pagpuyat ka, alam mo na, meron pong tinatawag na hyperbaric oxygen treatment. Ayun yung humihiga ka sa tube. Opo, tapos pure oxygen. Opo, yun. So, akalain mo pati oxygen ngayon, natitinda na. Kaya nga po Okay, at saka ang Sakura Lounge para po sa ating natural looking eyelashes. Hi Ma'am Pinky and Ma'am Dalia Flores. Meron din ako nakikita mo kayo naggagawa ng mga nails. Ay, oo. Alay mo, may sponsoran ka rin. Pwede. Tsaka ano din po sana pet shop. Anyway, I wish that you'll be successful doing business in the City of Manila. As I've been telling Mocha, Manila is a good market. We have about 2 million nighttime population, about 3 million daytime population. It's a very good market for striving business or to branch out in the City of Manila. And I would like to inform our viewers, especially yung mga batang Maynila, year on year na to, factual data. We grew by 106% in the last 1 month and a half of newly registered business in the city. So patuloy ang paglago ng negosyo sa Maynila. That's why inikayat natin yung ating mga kababayan. Welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. At makapaghanap buhay kayo dito, rest assured that the sauce for the gander will be the sauce for the goose. Ano yung na-apply natin para sa lahat, may certainty of rules. So there will be an equal opportunity in the city of. By the way, Yorme, nabanggit mo kanina yung Fusion Alley, yung sa likod ng UST. Nagulat po ako kasi may mga kamag-anak po ako na balikbayan. Okay.
At nagulat ako, pupunta raw sila ng Fusion Alley. O baka Nagpunta sila. napapanood nila sa TikTok. Opo, nagpunta sila ng Fusion Alley nung Thursday night dahil gusto nila yung tusok-tusok, yung mga Point. baga ni mama. Mm. Baga ng mama mo pala. Oh, Yun. kaya nga natutuwa ako, bagay na pinagpapasalamat ko sa DTCAM, to the DTCAM family headed by Director Crystal Bagachi. Yung kanyang gastronomy tourism is now becoming the main tourist attraction on top of our historical places in the city, no? Very successful. That goes to ito, first term natin, still buhay na buhay pa rin sila doon, Fusion Alley, and also doon sa Circle, yung Remedios, sir. Remedios Circle. Natutuwa nga ako, pati Banyaga nagkakaroon ng opportunity makapaghanap buhay sa Maynila. So congratulations to the TTCAM family, to Directora Crystal Bagachi. Very successful. Please keep it up. Okay, let's start na, Mocha. Yes po, Yorme. Sige. Ito po, usapang pagkain. Ito naman po ay, ano naman po tayo? Yung pagbisita po ninyo sa Metro Pacific Fresh Farms para sa urban farming technologies sa lungsod ng Maynila. Ito'y inline pa rin, Mocha, sa pinaplano natin for the long term ang City of Manila. Or naalala mo, nagpunta ako sa Singapore, nagpunta tayo sa 3 bahagi, no? Academs, which is yung ITI, at saka Republic Polytechnic. Sa gobyerno, sa NUS, sa private sector. So makatapos noon, naalala mo, nagkausap kami ng DA, Department of Agriculture. Patapos noon, kausap natin ng BPI, o Bureau of Plants and Industry. Now, ito naman yung last, tapos noon, pumunta tayo sa Marikina, Boys Town. Kung saan nisip ko, paano ko mabibigyan ng skills yung ating mga kabataang nandoon, tangan-tangan natin under our care. Pati yung mga middle-aged mother or ladies na tangan-tangan din natin. At yung aking mga lolo't lola na nasa atin ding care facility na baka pwede pa na mabigyan sila ng opportunity to work and learn skills. Tapos dito, ito ay actual na nangyayari sa Pilipinas. Ito ay pag-aari ng MVP Group, wherein they producing food, quality food for the market. At ito ay gawang Israel. Israel lang gumawa nito. So after everything said and done, now we are now crafting a program for the City of Manila, creating food security in a highly urbanized setting like the City of Manila, and to limit the cost, or at least cushion the cost of certain products, vegetables in particular, and some fruits, when we can successfully create yung zero mile. Ang concept na sa Singapore, yung zero mile. Ibig sabihin, kaya nagmamahal ang gulay, katulad ng halimbawa mga pangunahing pagkain at mga prutas, dala ng siyempre yung logistical challenge. Toll gate, gasolina, by the hundreds of kilometers. So ito pa maganda, export quality. So we can produce for ourselves and we can produce for export. So it can create opportunity, jobs, and food security. It's a long dream. Matagal lang to, mahaba itong laban na to. Pero the next person, and so on and so forth, who will sit in my position, will have now a playbook. And the same thing with other 260 plus cities in the country. They can adapt into this because, alam mo panganganak
Ngayon mo kasi ito pag-uusapan, parang masyado pang far-fetched. Pero sa totoo, may ipanganganak habang nag-uusap tayo ngayon. Nasa ospital, may pinanganganak na tao. At ito'y magkukonsumo ng pagkain. At darating at darating ang oras, magkukonsumo ng espasyo. Ang mundo ay hindi lumalaki, ang populasyon ay dumarami. Dami magdidemand ng pagkain. Kaya ito'y long-term program ng City of Manila to have a playbook wherein how can we provide for ourselves as citizen. So, yan yung kung bakit natin yan na binibigyan at pinagtutuunan ng panahon. And hopefully, we can come up with partnership. Ito na yan, yung buong ecosystem niya. DA, BPI, City of Manila, private sectors. Tapos ang makikinabang o tao. Tapos individuals who can be taught and learn, educate and put skills para we can produce more skilled individual in urban farm.